Shalom, shalom. Shalom. Isang pinagpalang at ligtas na Huwebes po sa lahat. Our Catholic Daily Gospel reading is basahin po natin yung yesterday and then today. The Gospel of the Lord according to St. Mark, Matthew chapter 13, verse 1 to 9. And then the Gospel of today also. Pray to you, Lord. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas sa bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng maraming makapal na tao, kaya't sumakay siya sa isang bangka at tunaw po. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa magitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang magasik. Sa kanyang pag-asik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit na mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibasa, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at inimis ang mga iyon, ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay, may tig-iisang daan, may tig-anim na po at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Yan ang Gospel today, kapiyastahan ni St. James. James the Apostle, from Matthew chapter 20, verses 20 to 28. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y pagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hiningi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatayin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatayin ko ay babatayin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Shalom. So, ang background ko ay yan yung mga
Yan yung mga message alert ng NDRRMC noong kalipas na mga araw or kahapon. Yan. So, yan yung continuous na alert system ng NDRRMC. So, ang pag-uusapan natin is yung patungkol sa binhi, yung paghasik. So makikita natin doon na kapag isa kang farmer ay dapat ihasik mo lang ang binhi sa matabang lupa or sa magandang lupa para mag-e-expect ka na sigurado ito ay tutubo. So yun yung farmer, kasi we became a farmer ay magsasaka po kami sa probinsya. So dapat ang farmer ay maghasik lamang sa mabuting lupa para hindi masayang, or else nagsasayang lang yung farmer ng kanyang effort, or nagsasayang lang din siya at the same time ng binhi. So ang binhing ito ay piling-pili na binhi ito, mga kapatid. Hindi basta ito binhi lang. Kasi kami dati ay kung halimbawa anong variety ng binhi yung itatanim namin, before pa man namin i-prepare yung palayan or lupain, is maghahanap na kami ng panibagong variety ng binhi ng palay. Sa amin kasi dati palay, and then mais dun sa bundok. So magpipili ka ng variety of seeds, at yung seeds na pipiliin mo is maganda. Then dito sa Ebanghelyo ngayon sa Matthew chapter 13 verse 1 to 8, yung kahapon na Ebanghelyo, makikita natin na ang magsasaka dito or magtatanim ay apat na uri ng lupain ang kanyang pinagasikan. So he's supposed to sow the seeds in good soil para mamunga, and then tutubo, lalago, at makikinabang siya. Pero makikita natin, he is not a respecter of soil na paghasikan. Ang kanya is mahasik niya yung binhi. Kung susuriin natin ang binhi dito, kung babasahin natin further, itong Matthew chapter 13, ipinaliwanag later on ng Panginoong Jesucristo dito na ang binhi ay ang salita ng Diyos. At ang maghahasik or ang farmer ay ang Diyos mismo. At ang lupain ay ang mga tao at uri ng mga tao na pinaghahasikan ng binhi. Doon sa una is batuhan, di ba? Sa batuhan, then sa daan, then ang pangatlo yung sa dawagan. So then sa ipang-apat is yung magandang lupa, na kung saan doon sa magandang lupa na yun ay tumubo, lumago, namunga, then nagkaroon ng harvest. Pero the rest of those three other recipient of the Word of God ay hindi lumago or namunga. Kasi di ba sa batuhan is may tendency lalago. Pero dahilan dun sa init ng bato at manipis yung kanyang kapit ng ugat, mamatay later on. And then dun sa daanan, so tutukain ng mga ibon. Then sa dawagan naman, may possibility rin naman na tutubo. Kaso lang kung titingnan natin, kung obserbahan natin, tutubo siya pero payat, wala siyang puwersa sa kanyang pinaka-bottom or base ng kanyang puno. At natural, hanggat hindi siya makaalpas doon sa mga dawag, ay hindi po siya makakasurvive. So later on, kung babasahin natin dito sa Matthew chapter 13, pinaliwanag ng Panginoong Jesucristo kung ano ang kahulugan nito, na ang nasa batuhan is tinanggap ng tao yung salita ng Diyos, pero hindi umugat sa kanilang mga puso yung salita ng Diyos. Then inagaw ito ng kalaban, ang demonyo, yung mga ibon sinasabi. Then yung sa dawagan ay tumubo nga siya, pero na-overpower siya
ng mga suliranin na overpower siya ng mga dawag sa buhay, ng mga pagsubok sa buhay, then hindi na siya nakapagpatuloy. Then yung sa lupain is tinuka siya ng mga ibon. And then yung sa matabang lupa ay tumubo, lumago, and then namunga, and then nagkaroon ng harvest. Pero alam nyo ba na kahit sa matabang lupa itanim yung isang binhi, ay hindi pa rin yung libre sa mga problema katulad nung naranasan ng mga tatlong klaseng binhi na inihasik sa tatlong klaseng lupain. Yun mga kapatid. Pero isa rin natin, balikan natin muna na ibig sabihin itong bilang farmer, kung matalino kang farmer, is pipiliin mo yung lupang pagtataniman mo, i-prepare mo, ihanda mo, and then linisan mo. Pero dito sa parable, which is ang sower, ang Diyos, He is not a respecter of soil. Ibig sabihin wala siyang itinatangi sa atin. Lahat ay pinagpapahayagan ng Diyos ang kanyang mga salita, ang magiging ang part natin is how we respond to it. Diba? So tayo yung recipient ng Word of God, and then ang tanong is how we respond to the Word of God. Wala siyang pinipili, ibig sabihin lahat ipinagasikan niya. Ibig sabihin, ang tanong lang doon is how we respond to the Word of God that is being sown in us. Diba? Sa dawagan, pwede naman magkuhan yung dawag. Alisin natin yung dawag sa buhay natin para tumubo yung binhi ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Alisin natin yung mga dawag. Let us remove it. Diba? Yung sa batuhan. Pwede rin naman. Kasi pwede natin tanggalin yung mga bato. Sa probinsya, ganun ang style namin. Kapag mabato yung lupa, tatanggalin namin yung lupa. Isang beses nga, may part kami ng palayan namin. Actually, yung palayan namin before is, sangla lang yun sa amin ng isang Muslim sa amin, na nakasangla sa amin yung lupa na yun. So, mayroong isang part na parang maliit na gulod doon sa tabi ng palayan namin. Sa tagal-tagal na ng panahon naming pagtatanim ng palay, ay noong nagpa-kiss-kiss kami ng palay, ibig sabihin nagpa-treasure, noong pinatreasure na namin yung palay, ay di ba may tinatawag na automatic na yung lumilipad yung dayami. So doon namin yung maliit na gulod na yun, doon namin naitambak yung dayami. Then nung nabulok ang dayami, ay yung dating mga kugon ng tanim ko doon dati, nung nabulok ang dayami, ang kugon doon ay pula. Ibig sabihin, hindi mataba yung kugon. So, nung nabulok na yung dayami, mga kapatid, is tumaba yung lupa. At nung tumaba yung lupa, doon kami nakapagtanim ng mga saging, saba, latundan, and then kamuting kahoy. Maliit lang na part yun, pero noong nabulok yung dayami na dilagay namin doon, is nagkaroon ng changes sa lupa na yun. So the same with us. Na depende sa atin kung papaano natin tatanggapin yung Word of God at papaano natin alisin yung mga sagabal sa ating buhay at dapat nating pagtagumpayan. Katulad ng mga dawag, katulad ng mga bato, sabi ko nga sa inyo, pwede matanggalin yung mga bato, then i-fertilize yung lupa. I-fertilize natin yung lupa, then para tumaba yung lupa. Katulad ng kinuwento ko na yung maliit na gulod sa palayan namin na nasangla sa amin ng isang kababayan naming Muslim doon sa Mindanao is
tumaba yung lupa at napakinabangan namin. Dire mo, nakapagtanim kami ng saging na saba, latundan, then pinagitnaan namin ng mga kamuting kahoy, yung dilaw at saka pula na kamuting kahoy. Then sa pagkaalala ko, nagtanim din ako ng kamuting baging, yung sweet potatoes. So napakinabangan namin. So it doesn't mean na kapag naitanim na sa mabatong lupa, naihasik na yung binhi sa mabatong lupa, ay hindi na yan, wala nang pag-asa yan. Di ba? Ganun yung sinasabi natin agad. Wala nang pag-asa yan. Di ba? Yung recipient ng na yan, wala nang pag-asa. Why not alisin na natin yung mga bato? Then, let us fertilize the soil, katulad ng ginawa namin. Di ba? So, yung sa dawag, actually yung sa dawag na yun, matabang lupa doon. Ang kinakailangan lang din, alisin din lang yung mga dawag. Ibig sabihin, dapat nating pagtagumpayan yung mga nakapaligid sa atin. Yung mga pagsubok, mga ibang mga tao na nakakainis. Yun yung dawag, iniinis yung damo, yung binhi na nasik doon. Diba? Makakita kayo ng mga binhi na nakandun, mapayat yung maputi. So wala siyang pwersa sa kanya. Kailangan alisin yung dawag na yun. So, ibig sabihin, there is a chance, there is hope kung alisin natin yung mga dawag na yun. Pagtagumpayan natin yung mga dawag na yun. Ganon din yung mga bato. Sa tabi ng daan, paano yun sa tabi ng daan? Hindi naman siya nasabi sa gitna ng daan, sa tabi ng daan. Di ba? Pwede naman makapagtanim, tutubo yung binhi sa tabi ng daan. Di ba? Ang kailangan lang din natin is i-cultivate yung lupa doon sa tabi ng daan. Di ba? So matter of fact, maraming mga puno sa tabi ng daan na mga matataba ang lupa. Kasi usually kapag nasa tabi ng daan, may kanal lang sa gilid. Di ba? So, ang tubig, ang matanim na binhi doon, usually tutubo siya. What we need lang is i-cultivate din natin, i-fertilize din natin, lagaan din natin. At sinasabi ko nga sa inyo, yung sa matabang lupa, hindi pa rin naman exemption. Kasi it refers to the person who receives the word of God. Ibig sabihin na kapag matabang lupa, tutubo, sa pagtubo bilang farmer, mga kapatid, alam to ng mga farmer, sa pagtubo ng mga halaman, is not necessarily kaagad na kapag tumubo na, iligtas na kaagad. Expected mo na yan na 100% ay magbubunga yan. Kinakailangan para nating i-nurture yung tinanim natin. Lalo na sa amin, nung panahon na nauso na yung kuhol, mga kapatid, sa mga magsasaka. Yung dating kuhol, nung nakarating yung kuhol dun sa baryo namin, abay, yung mga kababayan namin na may mga kuhol ay ayaw ipagalaw yung mga kuhol sa kanilang mga palayan o sa kanilang pispan. My goodness. Uy, sabi niya, alis kayo dyan. Huwag kayo manguha ng kuhol, ha? Huwag kayo manguha ng dyan, ha? Later na namin na-realize na itong mga kuhol na pala to, kaya palang umakyat ng kawayan. Kaya palang mag-survive kahit wala ng tubig. At ang kuhol na ito pala ay naging perwisyo later on sa mga palay. Especially kapag ang palay ay nakabawad sa tubig. Kakainin pala nila yung palay. Although, later on, nagkaroon ng realization yung mga farmer, pag may mga bibi ka pala or may mga ducks ka, okay siya sa mga ducks. Kahit kapag tumutubo na yung palay mo, mga malalaki na yung palay mo, pwede mo bitawan yung mga ducks mo doon at yun yung kakainin niya. Or yung iba naman, dati sa amin, yung barake naming baboy, yun yung pinapakain namin. Or ang iba naman is pupulutin din, ipasagasaan doon sa gitna ng kalsada. Then yung iba naman, later on is ginawang puputulin yung kalahati, doon i-adobo. Pero most of it ay talaga naging perwisyo sa doon may pakinabang din. So, i-research na lang kung sino yung may pakananon. Invasive pala. Na hindi muna kinuha ng agriculture. So,
Ibig sabihin, kami ng tatay ko, ibig sabihin, sinasabi ko sa inyo na it does not mean na kapag ang lupa ay mataba, is ligtas na kaagad yung binhi. Kailangan mo pa rin in-nurture, kailangan mo pa rin alagaan. Sabi ko sa inyo, kapag may tubig, ang palayan namin, kapag may tubig, ang gagawin ni tatay is tanggalan niya ng tubig. Then yung mga kinain ng kuhol na palay, dahilan sa mataas yung tubig, ay talagang napakalawak. Ngayon, ang gagawin namin ni tatay is magre-replant kami dun sa mga patlang na yun, sa mga lugar na yun, kung saan kinain ng mga insekto, ng kuhol. Then later on, ay pag lumaki na ito, hindi pa rin ito ligtas, mga kapatid. Ito itong parable of the seeds and the sower is parang kumbaga sa shortened story lang to ng isang farmer. Kumbaga pero kung ang farmer, ang katulad namin, kung farmer ang magsasalita dito katulad ko, na pag tumubo na ito, hindi pa rin ito ligtas. Ganon din sa ating pananampalatayang Kristiyano. It does not mean na sa tingin mo ay lumalago ka na bilang Kristiyano, you are not still safe or hindi ka pa rin exempted sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Pagkatapos na lumago na, andun na naman yung mga uod, yung mga tiyangaw, yung mga kulisap. Diba? So, ibig sabihin, the farmer, you need to nurture it. Yung pananampalataya natin, kailangan nating alagaan. Hindi tayo magiging kampante. Lumalago na ako. Yes, praise the Lord. Tapos sasabihin mo doon sa 3 lupa, yung mga 3 lupa ng mga bonsai. Mga ganun. Hindi natin may isasabi yun. Sinasabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, sabi niya, wag mong akalaing ikaw ang nakatayo ngayon at baka ikaw ay mabuwal. Basahin niyo pa sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12. So, di ba? Tumubo ka na. Nakalampas ka na doon sa unang stage. Ang kuhol, naligtasan mo na yung kuhol. Ang kasunod na stage, ando na naman yung mga insekto, kakainin yung mo. Then later on, pag sa panahon na namumunga ka na, kahit nung sa panahon na tayo mga Kristiyano, tayo mga mananampalataya, ang tagal na natin sa paglilingkod, sa tingin mo namumunga ka na. You are still not exempted sa mga pagsubok na dumarating sa buhay. Di ba? Namumunga ka na. Yung bunga mo may tendency, di ba? Atake na naman yung mga peste. Ano yung mga peste? Daga. Mga maya. Ay lalo na sa atin, di ba sa atin? Ako, yung mga palaka, inuuli natin, inuulam. Yung mga pesticide natin, namamatay yung mga palaka, nakakatulong pala yun. Di ba? Dati noong panahon na hindi pa kami nag-i-spray ng mga lason sa palaya namin, pagkatapos uwi ng mga nag-harvest ng palay namin, may mga dala-dala silang isda, tilapia, hito, dalag. Nag-umpisa na kami mag-spray, wala na. Ubos na. Pinalitan natin ng hindi natural na pamamaraan. Pinapatay kapag makakita tayo ng ahas, hindi na natin kina-qualify. Ito ba'y dangerous o delikado na species or di ba? Basta pag makakita tayo ng ahas, patayin natin. Doon hindi natin alam na hindi naman pala lahat ng mga ahas ay nakakalason. Kasi sa takot natin at wala tayong mga proper orientation, talagang papatay talaga yan. Ako, ganun ginagawa ko dati. Maghukay ako ng mga butas-butas doon sa palay. Makakita ako akala ko kung cobra pala. So, pinapatay natin kaagad. So, lahat ng mga natural na mga makakatulong sa farmer ay tinatanggal natin, then pinalitan natin ng hindi natural, yung pesticide nga. So, kakainin ng maya, ng daga. So, ang ginagawa namin, pasamahan, maglalagay kami ng mga makulay-kulay na mga plastic. Then, babantayan namin. Ayun yung igalaw-galawin namin kapag panahon na lang namumunga. Hello, Neil.
Neil Spain, good morning. How's Spain right now? Here in the Philippines, bagyo kami. Joke. Kumusta Neil? Oo. Pero usually Neil, ano pa rin ako, morning pa rin ako nagkaganito. So medyo hindi lang ako lumabas ngayon kasi nagano ako kahapon, tawag nito, baktas ako kahapon sa baha. So kinakailangan ko muna ipa-change oil at saka gear oil yung motor ko. So yeah, okay. So kamusta Bicol, Neil? Kamusta dyan sa Bicol? Hindi ba kayo masyado apektado? Ayan, umuulan na naman sa amin, Neil. Lakas. Okay, kamusta dyan sa Bicol, Neil? Okay. So, kapag namamunga ka ng mga kapatid, bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, kahit matagal ka nang naglilingkod sa Panginoon, namumunga ka na, it seems you're growing and then you are bearing of fruit, hindi ka pa rin ligtas. Di ba? Andun yung daga. Andun yung maya, mga ibon. Okay. So, ayos. Okay. Walang ulan. Dito sa amin ngayon, umulan na naman. Dinig ko malakas. So, ituloy natin mga kapatid. Bilang farmer, isi-share ko sa inyo kasi hindi naman lahat kayo nagkaroon ng opportunity na magiging farmer. Kaya ako, naranasan ko. So, kapag magbunga ng mga kapatid, kalaban mo na naman is maya, daga, at iba pa mga insekto, mga peste, uod. Ang dami. As you grow in faith, ang dami pa rin mga pagsubok. Hindi ka exempted. Ano pa, iba pang, kung ibang variety, halimbawa, mangga naman yung puno mo. Kapag namumunga, hindi ka pa rin ligtas. Babatuhin ka ng iba. Diba? Babatuhin ka ng iba. Susungkitin ka ng iba hanggang sa God bless Neil. So, babatuhin ka ng iba hanggang sa malaglag yung bunga mo. Diba? Pag mais naman is, mga estudyante kami, patawarin kami ng mga may-ari ng mais doon sa malapit sa ilog. Doon sa San Juan. Galing kami sa school, pag-uwi namin yung mga bag namin, pag-uwi namin lalo na kapag panahon na ng bunga na pwede na puno na ng mais yung bag namin. My goodness. So patawad po sa dating mga may nagmamay-ari ng mga maisan doon sa amin. So, ibig sabihin, from the very beginning na naitanim ka sa matabang lupa, we need to nurture yung ating pananampalataya. We need to nurture our spiritual life, mga kapatid. Hindi tayo pwede na magiging kampante. Hindi pwede na, yes, sa matabang lupa ako. The rest of the seeds, walang kwenta. Sabihin natin ganun. Pero, nung namunga ka na, until na magiging time ng harvest, is maraming mga pagsubok sa ating paglilingkod. Kaya nga talagang kailangan natin i-nurture yung spiritual life natin. Kailangan nating pagtibayin yung ating spiritual na pamumuhay. In what way? Yung dapat ipag-nurture natin para matumibay ang ating para umibay yung ating pananampalataya is through the Word of God, through our prayer, through our community life. Ngayon mga kapatid, hindi tayo pwede magpakambante yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Huwag mong akalain ngayong nakatayo ka, baka ikaw ay mabuwal. So, ganun din sa ating pananampalataya. Hindi ko muna tanim ko na sa mabuting lupa, yehey! Ito yun, sinabi sa Matthew 13, verse 1 to 10. Nasa matabang lupa ako.
Of course, shortened story ito ng Panginoon, ng parable. Yung continuity nito is hindi siya kaagad ganun lang, mga kapatid. Ay kinakailangan talaga natin na kahit nasa matabang lupa na tayo, if we think na we are planted in the good soil, is dapat magpatuloy pa rin tayo. Dapat pa rin nating pangalagaan ng ating pangalagaan ang pagkatawag sa atin ng Panginoon through our prayer and through our devotion to the Word of God para patuloy na lumago, mamunga at magkaroon ng harvest ng sagaan. So that is the gospel of yesterday. Hindi natin nagawa ng kasi sapagkat bagyo nga. So, yan mga kapatid. Kaya nga may sinasabi sa Matthew chapter 24, di ba? Sa Matthew chapter 24 na ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Higa ka dun? Higa na, okay lang, di naman naka-green screen to eh. Sige na. Yan. So, ang nakalagay doon sa Matthew chapter 24 verse 10, bilang mga mananampalataya, hindi tayo pwede magiging pakampante. Na ay panis niyan sa akin or matagal na ako sa paglilingkod. Hindi ganun ang mentality natin mga kapatid. Sinasabi dito sa Matthew chapter 24 verse 10. Sabi dito mga kapatid, sundan niyo kung tama itong verse ko na sinabi. Sa verse 13 wala mga kapatid. Though apart yung verse 10, Matthew chapter 13. The whole context niya is sa buong Matthew chapter 24, per verse 13 kukunin natin. Sabi rito, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. So, as we serve the Lord, we are in the good soil. Yes, there is no problem na lumago tayo, lumaki, namunga, and then nakasurvive hanggang sa katapusan na ma-harvest. Kaya nga ito yung sinasabi sa Matthew 24:13, ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maligtas. Ibig sabihin, from the very beginning ng ating paglilingkod sa Panginoon, na hinasikan tayo ng Word of God, dapat tayo mag-persevere until the end. Hindi pwede na, nasa sa akin yung Word of God, okay na yun. Hindi ganun mga kapatid. Sabi dito sa Matthew 24:13, sabi niya, ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas, mga kapatid. Okay, meron pa dito sa Luke chapter 18, or kung tama ako, tingnan nyo. Yan, okay, tama. Sa Luke chapter 18, mga kapatid, baka hindi nyo ito napapansin minsan. Itong Luke chapter 18, this is a parable na kinuwento ng Panginoon ng isang babaeng baalo at isang hukom. Kung babasahin natin dito, basahin natin isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong ginagalang. Sa lungsod ding yaon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon, ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang sa kaninuman, igagawad ko ang katarungang inihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagampala. Baka pa ako mainis sa kaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi bagamat tila nagtatagal iyon. But take note, the last verse, mga kapatid. Medyo hindi natin ito napapansin kasi para ang turo dito lang ng Panginoon. It's about persistency in prayer. Pero dito tingnan nyo.
So mas sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit, pagdating ng anak ng tao, ay may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. So, hindi niyo napansin? Hindi niyo napapansin bakit siningit yun ng Panginoon? Sa parable na ito. Di ba? Ngunit sa pagdating ng anak ng tao, may mararatnan kaya siyang nananalig sa kanya. Ayan. Di ba? Pwede na related siya dun sa Ebanghelyo ngayon. At sinabi doon, ganun din yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Huwag mong akalaing ikay nakatayo ngayon at baka ikaw ay mabuwal. At sinasabi sa Matthew 24:13, ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. The same with our faith. Pangalagaan natin, dapat i-nurture natin yung ating pananampalataya. Diligan natin ng panalangin, diligan natin ng Word of God. Diba mga kapatid, kahit yung mga inaakay natin pabalik sa Panginoon, dapat in-nurture din natin sila. Diligan natin sila ng prayer, diligan natin sila ng Word of God, ng patuloy na pagsishare ng Word of God, para sila patuloy na lumago, mamunga. At kahit namumunga na tayo, hindi pa rin natin pabayaan dapat na tayo ay magiging relax na lang kasi ay namumunga na ako. Sinabi ko nga sa inyo kanina bilang isang magsasaka before is kahit namumunga ka na, hindi ka pa rin safe sa mga pagsubok, sa mga circumstances sa buhay natin. That is why kaya nga sinasabi dito sa Luke chapter 18, itong parable natin, bakit siningit ng Panginoon itong sa kanyang pagbabalik, meron pa siyang mararatnan na mga nananalig sa kanya. Bakit niya tinanong yun? Kasi sa ating patuloy na paglilingkod, may mga hinihingi tayo. Katulad dito ng babaeng bago hinihingi siya. Diba? There are times that because it seems that wala namang katugunan yung ating panalangin, ano mangyayari? Tatalikod sa pananampalataya. Manlalamig, sinasabi dito sa Matthew chapter 24, verse 10 to 13. Pero ang sabi ng Panginoon, ang manatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. So, the seeds of the Word of God or the Word of God has been sown to us already. So, paano natin ito palaguin? Paano natin ito in-nurture hanggang sa ito ay tumubo at lumago? Di ba? Nasabi ko na nga sa inyo kanina na kahit nasa dawagan pa yan, there is still a chance. Kahit sa batuhan pa yan, there is still a chance. Kung nasa gilid man yung kalsada, there is still a chance. Kasi hindi naman sinabi na sa sa gitna ng kalsada, sa gilid Diba? So, ibig sabihin, we can still nurture and cultivate the soil para tumubo, lumago, at mamunga yung bini na nahasik sa atin. Huwag nating pabayaan na agawin ito ng diablo. Huwag nating pabayaan na ito'y inisin tayo ng mga pagsubok sa ating buhay. Huwag nating pabayaan na agawin ito ng diablo sa atin. Let us hold, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sabi niya, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at magpakasipag para sa gawain ng Panginoon. Yamang alam ninyo na di masasayang ninyong pagpapagal para sa Kanya. Yan. Dito sa Hebrews chapter 10 verse 23, sabi niya, let us hold on unwaveringly to our profession because the one who promised us is trustworthy. Yan sinasabi ng Panginoon. Kaya huwag tayo manghinawa. Magpatuloy tayo. Dumating man yung mga pagsubok sa buhay natin, magpatuloy tayo. Magpakatibay tayo. Pangalagaan natin ang ating pananampalataya. Palaguin natin ang ating pananampalataya hanggang sa ito ay mamunga at magkaroon ng harvest sa ating mga buhay. So that is by the gospel of yesterday. So maybe I'll cut it out here
And then, para hindi masyado mahaba kasi isa-save ko ito then ida-download ko din, ipopost ko din sa Facebook and then sa YouTube channel ko. Though walang nanonood, okay lang. Ako lang naman nanonood doon. Sa Facebook, medyo marami content. Sa YouTube, ako lang tagapanood yata. So, Shalom that is by now. And then I will discuss again the Gospel of today, the feast of Saint James. Okay, so Shalom, may God bless us all and give us safe and sound. Amen.